Kaya po mga minamahal, narito na po tayo ngayon sa pinakamalagang yugto ng ating pumalagawain. Ito po ang pakinig ng salita ng ating pinakamamalampay Jesus. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalampay Jesus. Na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Henry Fowler. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po to my beloved co-preacher, beloved Brother Paul. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Mga minamahal, tayo po ay panandalian na magkaisang manalangin. Mapagpala po naming Ama Diyos na may likha ng langit at ang lupa sa pangalan ni Jesus. Narito po kami, O Diyos. Minsan pang ipinapaabot po namin sa iyo ang aming pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Kami nagpapasalamat, mahal na Pinoon, sa dakilang pribilehyo nito, mahal na Pinoon, na kami malayang nakapagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa iyong napakatamis na presensya, mahal na Pinoon. Dalangin po namin, O Diyos, hallelujah, sa aming pong pakikinig ng iyong banal na salita, mahal na Pinoon. Ikaw po ang siyang magpala ng iyong banal na salita na dadalhin ng iyong abang lingkod sa ganang akin. Wala po akong magagawa, mahal na Pinoon. Tulungan mo po ang iyong abang lingkod na aking may pahayag, na may pag-ibig at kapangyarihan, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo po kami anong mga nagawa namin, O Diyos, na hindi kaya-aya sa iyong paningin. At sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, sama-sama naming pinapalayas ang lahat ng mga gawa ng kaaway, demonyo ng mga hadlang, mga pagalinlangan, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Ipinapaabot po natin ang ating pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos sa buhay sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. At gayon din po, atin din pong ipinapaabot ang ating dobleng paggalang sa ating pong minamahal at kagalang-galang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of God, ang ating pong mahal na pastor. We love you so much po, mahal na pastor. At gayon din po sa mga beloved children po ng ating dearly beloved parents in the Lord, Almeda children, praise the Lord, hallelujah, grandchildren, children-in-law, and great-grandchildren, praise the Lord. At patuloy po nating inaalala, sinasariwa, hindi malilimutan, mga minamahal, ang mga ginintuang turo at aral po ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina Selmeda, ang ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord. At ganun din po, akin din pong ipinapaabot ang pagbati po sa ating pong beloved Ted Almeda Smith, sa kanyang beloved husband, beloved Minister Luke Smith, sa kanilang pamilya, at sa mga anak po ng ating beloved Minister Pogs. Praise the Lord, na nandyan po sa dako po ng San Francisco, USA. Praise God, hallelujah. Sa lahat po ng ating mga minamahal at ginigiliw ng mga kapatiran sa buong mundo na nakantaway po sa ating pong banal na gawain sa araw na ito, isang mapagpalang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia na in the last days, perilous time shall come. Natunay nga po tayo po ay nasa mga huling araw na at ang panahon ay talagang mapanganib. At yung sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 24, mga minamahal, praise God, hallelujah, nung nagtanong ang mga alagad ng ating mahal na Pinoon kung ano ang mga palatandaan ng muling pagparito ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang kunin yung kanyang mga binanal, praise God, hallelujah. Sinabi ng ating mahal na Panginoon at lahat ng mga nakasulat, mga kapatid, ito po ay naganap at nagaganap pa kasalukuyan, mga kapatid, praise God. Kaya nga, ang tao ngayon, mga minamahal, lalo na yung hindi nakakilala sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sila po ay ang kanilang pag-asa, mga kapatid, hallelujah, ay doon sa mga taong kanilang kinikilala o namiminuno sa kanila, mga kapatid, praise God. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, ng pandemya, ang tao, mga kapatid, sila'y naghihintay, mga minamahal, ng katapusan ng pandemyang ito, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Maging ang mga pinuno ng bansa ay sila din po ay nangangailangan ng kaligtasan. So mga kapatid, ang sabi nga ni David, mga minamahal, ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang saklolo ay nanggagaling sa Panginoon na may likha ng langit at ng lupa. Sabagat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng tao ay mamamatay. Praise God. Hallelujah. At sila'y paparam na gaya ng damo, mga minamahal, praise God. So ano po ang ating dapat, mga minamahal, ilagak na tiwala sa tao, samantalang ang tao ay kasama nating mamamatay, mga minamahal, praise God.
Kaya nga pamagatan po natin ang ating pong, pag-aaral mga minamahal, put your trust in the Lord. Ilagak ang inyong tiwala sa Panginoon. Basahin po natin mga kapatid, dito po sa Psalms 56 verse 11. Kaya libuksan po natin ang ating mga Biblia, mga awit, 56 versikulo 11. The book of Psalm chapter 56 verse 11. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. Amen. Praise the Lord. Mga awit, Kapitulo 56, versikulo 11. Sa Diyos ay nilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Amen. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay, ang Diyos ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Mga minamahal, ito pong talatang ating binasa, ito po'y sulat ni Haring David, mga minamahal, sa mga awit. Na bagamat si David, mga minamahal, siya po ay meron pong posisyon, siya po ay hari ng Israel, mga minamahal, praise God, hallelujah. Subalit ang kanyang sinabi, mga minamahal, sa Diyos ay inilalagak ko ang aking tiwala. Nandun pa rin, mga minamahal, ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Kaya nga ang sabi ni King Solomon, mga minamahal, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean on thine own understanding. Maging sa ating sarili, mga kapatid, hallelujah, ay hindi natin pwedeng ilagak yung ating tiwala. Bagkus kanino lamang natin dapat ilagak yung ating buong tiwala, mga minamahal. Walang iba, kundi sa makapangyarihang Diyos, sa Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Kagaya ng sinabi ni David, mga minamahal, sa Diyos ko inilalagak ang aking tiwala. Praise God. Bakit, mga minamahal? Sapagkat alam ni David, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay walang hindi kayang gawin, mga minamahal. Kapag ikaw ay naglagak ng tiwala sa ating mahal na Panginoon, hindi ka mapapahiya, hallelujah. Makikita mo ang pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ano pa ang sabi dito, mga minamahal? Hindi ako matatakot, praise God. Kaya, tayong mga nagtitiwala sa mahal na Panginoon, tayong mga tinuruan ng propeta ng Diyos, mga minamahal, praise God, hallelujah, ipinakilala sa atin ang tunay na Diyos na may likha ng langit at ang lupa, ang Almighty God, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, bagkus ng kahusayan at ng pag-ibig, mga minamahal. Ang sabi ni David, bakit ako matatakot? Praise God. Itong nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal. Lalo na sa ating mga Kristiyanong tumitiwala sa ating mahal na Panginoon. Yung mga taong hindi nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na parang pinaliliit ang ating mundo, yung ating galaw, mga minamahal, ay parang gustong limitahan, mga minamahal, praise God. Ang sabi ng Biblia, sa Diyos ko inilalagak ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Praise God, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Walang magagawa ang tao sa atin, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng Biblia, huwag nating katakutan ang mga pumapatay ng laman, ng katawan, mga minamahal, na walang kapangyarihan na tayo ibulid sa apoy ng impyerno. Bagkus ang dapat nating lubos na katakutan, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan na kaya kang patayin, mga minamahal, sa pisikal at kayang itapon sa iyo ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Kaya ang sabi ni David, nandoon ang kanyang katapangan, mga minamahal. Lalo na, mga minamahal, in times like this, mga kapatid, hallelujah, mga minamahal, tayo dapat lubos na maglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon. Ang sabi ni David, sa Diyos ko inilalagak ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Hindi tayo dapat matakot, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Roma 8:31, mga minamahal, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang magiging laban sa atin, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, hindi kalugihan na ang sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Yung kasalukuyang dinadanas natin na hirap, ang sabi ng Roma 8:18, mga kapatid, hindi maitutumbas ang hirap na kasalukuyang dinadanas natin sa kaluwalhatiang darating. Kaya nga, mga minamahal, tayo'y maglaga ng tiwala sa mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, mga minamahal. Ano po ang sabi ni David sa kanyang mga awit? Mga awit 118, versikulo 8 at 9. The book of Psalms, chapter 118, verses 8 to 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Amen. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. That's right. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 118,
talata ay 8 at 9. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon at kaysa maglagak ng tiwala sa tao. That's right. Lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa mga pangulo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, lalong mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Mga minamahal, dahil ang tao, mga kapatid, ito po ay kahit yung mga pangulo, kahit yung mga may impluensya na tao, mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi natin dapat lubos na ilagak yung ating tiwala. Dahil sila man din ay nangangailangan ng kaligtasan. Sila man din, mga minamahal, ay nangangailangan sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. So kung tayo'y magtitiwala sa taong sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5, mga minamahal, sinusumpa ng ating mahal na Panginoon, yung taong nagtitiwala sa kanyang kapwa, mga minamahal, praise God. Kahit sa mga pangulo, mga minamahal, ay hindi po natin pwedeng lubos na ilagak yung ating tiwala. Kaninong dapat natin lubos ilagak ang ating tiwala? Walang iba kundi sa Diyos na may likha ng langit at ang lupa. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Mga minamahal, ang tao ay mayroon pong limitasyon ng kanyang kakayahang gawin. Subalit ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, walang limitasyon, hallelujah, ang pwedeng kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Nasa oras ng kagipitan, mga minamahal, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, mga minamahal, hallelujah. Wala ka mang matawagan, mga minamahal, o nawala man yun ang iyong gadget para pantawag, mga minamahal. Ang sabi ng Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na mahihirap na hindi mo nalalaman. Meron tayong isang kapatiran nasa bingit ng kamatayan yung kanyang anak. Dahil sila po ay mangingisda, mag-ama sila, mga kapatid, hallelujah. Yung kanyang anak ay sumisid sa ilalim ng tubig, mga minamahal, at siya po ay namana ng isda. Nung nakapana siya ng isda, mga minamahal, siguro hindi po kalakihan. Ito po ay kanyang kinagat dahil meron pa siyang papanain na isang isda, mga minamahal. Alam niyo po, habang kagat-kagat niya yung isda na kanyang napana at mamamana na naman, mga minamahal. Dahil buhay pa yung isda, pumisig sa kanyang bibig, mga minamahal. Ito po ay nalunok ng binatang ito, mga minamahal, praise God. So bigla siyang umahon, mga minamahal, praise God, na ito po ay nangingitim na dahil wala ng hangin, mga kapatid, na doon pa siya sa ilalim ng tubig. Pumasok ang isda sa lalamunan niya, mga minamahal. Pag-ahon niya, nagulat yung kanyang ama na nangingitim na yung kanyang anak, mga minamahal, praise God, hallelujah. Mga kapatid, paano siyang tatakbo sa lupa, mga minamahal, yung kanilang bangka ay nandoon sa laot, praise God, hallelujah. Subalit naalala niya ang itinuro ng propeta ng Diyos na sa oras ng kagipitan, ikaw'y magtiwala sa buhay na Diyos, hallelujah. Isigaw mo ang hallelujah, praise the Lord. Inilensa yung kanyang anak na nanggigitim na ito po ay mamamatay na, mga minamahal, praise God, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. 3 times, demonyo na kamatay, lumayas ka. Mga kapatid, kadakadaka yung isda na nandun sa kanyang lalamunan, mga minamahal, ito po ay tumalsik, lumabas sa pangalan ng Jesus, binuhay ng ating mahal Panginoon ang kanyang anak, mga minamahal. Kaya sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, praise God, hallelujah, anong magagawa ng tao? Hindi siya pwedeng i-rescue, mga kapatid. Siguro, kung sisigaw siya, malalayo ang agwat ng kanilang kapwa mangingisda. Subalit sa Diyos, mga minamahal, ay napakalapit, sinlapit lamang ng dasal na kapag ikaw ay tumawag sa ating mahal na Panginoon, nagtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ipapakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas. At ang mga nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, ano ang sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8, mga minamahal? Praise the Lord. The book of the prophet Jeremiah, chapter 17, verse 7 and verse 8. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Amen. Praise the Lord po. God bless you po. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 7 at 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. That's right. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo.
paglilikat man ng pagbubunga. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng naglalagak ng buong tiwala sa ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, sila ay mapapalad sa lahat ng mapalad. Mapapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. So hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay naglagak ng tiwala sa Malapinon, ikaw ay parang magiging punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, mga minamahal. Dumating man ang tagtuyot, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hindi siya matatakot, mga minamahal, praise God. Hindi na siya maghihintay na mayroong magdidilig sa kanya sapagkat nandun na siya sa tabi ng tubigan. Praise God. Hindi maglilikat sa pagbubunga, maging ang kanyang mga dahon ay hindi malalanta. Ang mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa kanya, mga minamahal, praise God. Hallelujah. Dumating man ang ganitong sitwasyon, dumating man, mga minamahal, ang kahirapan, praise God. Hallelujah. Marami ang babuwal sa iyong tabi, praise God. Hallelujah. Ikaw ay mananatiling nakatayo sapagkat ang pag-iingat ng Diyos ay sumasayo. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matutuwid. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga maraming mga kababayan natin, mga minamahal, praise God. Nangangamba sila. Puro ang kanilang sinasabi, mga minamahal, yung kahirapan. Praise God. Yung nawalan sila ng trabaho, nawalan sila ng kita, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, sa gitna ng pandemya, mga minamahal, walang ibinubuka ang kanilang mga labi, kundi pagpupuri sa Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon na kung kailan pandemya, kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Dumating man ang tagtuyot, mga minamahal, hindi ka maglilikat sa pagbunga. Bakit, mga minamahal? Sapagkat totoo ang pangako ng Diyos na kapag ikaw ay naglagak ng tiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, hallelujah, hindi kayo ipapahiya ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Praise God. Basahin po natin Numbers chapter 23, verse 19 at huling talata po, Romans 10:11. The book of Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. That's right. Had he said, and shall he not do it? Or had he spoken, and shall he not make it good? God bless you po. Dito po sa aklat ng mga Bilang, Kapitulo 23, ang talata 19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Hindi kagaya ng tao, mga minamahal, praise God. Lahat ay ipapangako. Na kahit ang mga bituin ay ipapangako, mga minamahal, praise God, na gagawing kwintas. Lalo na ngayon, mga minamahal, panahon ng pangangampanya, lahat ay ipinapangako. Praise God. Subalit kapag nandoon na, mga minamahal, hindi mo na sila matagpuan o malapitan. Subalit ang mahal na Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ay hindi siya kagaya ng tao na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, ito ay kanyang gagawin sapagkat siya ay tapat, mga minamahal, hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay tapat, mga kapatid. Hindi nakakalimot ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang tao ay mamamatay, subalit ang Diyos, hallelujah, ay buhay magpakailan-kailan mapaban, makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay lubos na nagtiwala sa mahal na Panginoon, hindi ka ipapahiya ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Huling talata, Romans chapter 10, verse 11. Kindly po maghanda po mga awit at manunugtog. The book Praise of the Lord. Romans, chapter 10, verse 11. For the scripture saith, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Amen. Praise the Lord. Roma Kapitulo 10, versikulo 11. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya.
Napakapalad po natin mga minamahal, praise God, tayo tinuruan ng ating minamahal, ginagalang ng mga magulang sa ating malapinon kung paano sumampalataya, hindi lamang basta sumampalataya, bagkus pananampalatayang may gawa, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kaya tayo naman ay pinagpala ng Diyos. Hindi tayo pinahiya ng ating mahalapinon, bagkus lalo tayong itinataas ng ating mahalapinon na habang ikaw, mga minamahal, hallelujah, ay inuusig ng mga tao, mga minamahal, praise God, hallelujah. Ibinababa ka, sinisilaan ka ng iyong kasama sa trabaho, mga minamahal, praise God. Habang ikaw ay nagpapakumbaba at nagtitiwala sa ating malapinon, itinataas ka naman ng ating mabay na Diyos sapagkat ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Everybody say praise the Lord. Kaya sa panahong ito, mga minamahal, lubos tayong maglagak ng tiwala sa ating mahalapinon. Hallelujah, na kahit ikaw ay nasa kagipitan, ikaw ay nasa kahirapan, o ikaw ay nasa pagsubok, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang matakot na sinasabi ng Biblia. Mga minamahal, anong magagawa sa akin ng tao? Praise God, hallelujah. Sa Diyos ay maraming magagawa ang ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo magpuri, awitan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ang katapatan ng mahal na Panginoon ay magpakailan paman. Hindi nagmamaliw, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, tayong lahat ay magpuri sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Habang aking pong pinagkakalubong pong pagkakataon, to my beloved co-preacher, beloved Brother Hill, tapat kailan paman ang ating Panginoong Jesus. Praise. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and preacher, Brother Henry Fuller. At sa lahat ating iniibig ng mga kababayan, mga baguhan, mga bisita sa ating beloved webcast viewers, tanggapin niyo po ng forma ng ating pinakamamahal po sa Kristo. Huwag po kang mahiya. Dito po kayo sa harapan. At habang ating pinapurihan natin mahal na panahon, gawin natin panalangin ng awiting ito. Misa pa natin ita sa ating makamay. Amen. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala. Yes, Lord God. Sa biyaya niya tabag, buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't marama. Hallelujah. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. At kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y binapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y tapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Ang pangako ay di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Sa Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala. Sa biyaya niya tabang, buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan paman. At kung ika'y nanlalabing, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan paman. Biyaya niya naman
alalahanin mo sana. Minamahal niya ang Panginoon'y tapat kailanman. Mga inibig, napakinggan natin ang napakagandang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kung ating lamang ilalagak ang ating pagtitiwala sa ating nag-iisang Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Jesucristo, kahit sa ganitong panahon na tayo na sa mapanganib na panahon, mga hinibig ko, wala tayong ibang pagtitiwalaan kundi ang ating dakilang Diyos sa buhay. At ito hindi nagkulang sa atin ang ating minamang tinagana Pastor Evangelista Will Almeida na kanyang ipinangaral ng buong tapang ang salita ng Diyos with power and anointing, mga hinibig ko. Lahat tayo na nagtiwala sa mampalataya sa ating pinakamahal na panahon, lahat tayo ay nagtamasa ng kaming pagkapala. Pinagaling ang ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, mga hinibig ko. Nagkaroon ng direksyon ang ating mga buhay at kahit nagkapagbahala pa ng buhay na walang hanggan. Ang ating na lamang gagawin, mga hinibig ko, ibigay natin ng 100% ang ating buhay nito sa ating pinakamamahal na panahon. Ano mang paggugulo ng kaaway sa panahon ito, mga hinibig ko, ang mga anak ng Diyos hindi matitinag sapagat tayo lahat ay umaasa, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya magtiwala tayo lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga hinibig ko. Wala tayong ibang pagtitiwalaan. Ilagak natin yung ating tiwala sa ating mahal na ating pag-asa. Ano man ang ginagawa ng paggugulo ng kaaway sa panahon ito, ang kaaway na Diyos hindi magkatagumpay sa atin sa pangalan ng ating pinakamahal na panahon. Habang tayo patuloy magpuri, pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Bigaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Biyaya niya magbagas sa buhay ko'y sapat. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa pagtitiwala. Ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Sa pastor ng aming kaluluwa Ang nagtiwala sa iyo. Panginoon'y tapat kailanman. Nagtitiwala at umaasa sa ikaw na pinagkabarin. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat. Praise the Lord. Ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanman. Purihin ka, mahal na Panginoon. God bless you, Prophet Vance. Bless you, Lord. Mga inibig, kung nais natin makaiwas sa kaguluhan sa mundong ito, magtiwala lamang tayo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sa ating inibig na mga baguhan, mga bisita dito ngayon, bagay sa ating beloved webcast viewers, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po inyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una po yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Nasabi sa banal na kasulatan sa 17 ng Roma, ang pananampalataya po yung nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po kanina mga pinagpalang buhay na patotoo. Ang Ebanghelyo ng kaligtasan, umusbong ang maliit na palataya sa inyong puso. At sabi pa ng banal na kasulatan, inibig ko, pananampalataya isang bagay na hindi mo pa nakikita, sinampalatayahan mo, diyan nalulugod ang Diyos. At kung wala kang pananampalataya kailanman,
hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Kristo. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigay ganti sa nagsisilapit sa Kanya. Pangalawa, ang makikita sa pagsisisi. Ang sabi ng Biblia, sa Romans chapter 3 verse 23, for all have seen and come short of the glory of God. Lahat ay nangagkasala at walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat, sabi ng Biblia. Kaya walang sa mga matuwid, wala. So paano tayo maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon? Kinakailangan tayo po ay magsisi ng taos puso. At pag tayo po ay nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay na makasalanan. Iiwanan po natin dati nating ginagawa, may inibig ko. At bago mo may sagawa yan, kinakailangan ganapin mo yung pangatlong reglamento ng kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Sabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa pagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ng taglan yung karamdaman, mabigat na problema, sulanin kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan na yun doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Kristo. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung lakad mo ngayon ay hindi na yung dating lakad mo naman sa kasamaan, kundi ang lakad mo patungo na sa ating pinakamamahal na Kristo. At hindi po natatapos yun doon, kinakailangan ang inyong pagkapatuloy, pananatili at ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Kristo upang yung pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito. Babaptismohan kayo ng kanyang banal na Espiritu. Nasabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating Diyos ng buhay? Kinakailangan po inyong pananatili, pagpapatuloy, at sundin ang bawat kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sa ating ibig ng mga baguhan, na nandito po sa harapan, maging sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po niyo yung dalawang kamay. Ibigit na po niyo yung mga mata. At mula sa inyong puso, gayahan niyo po aking panalangin sa sambitin, kasama ang taos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay at nangangako maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong nalalapit na pagbabalik. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa Pangunang dalangin po namin, minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista Will Almeida, and the Prophet of God, sa aming mga iniibig na mga kababayan nandito ngayon sa harapan, na maging kapatid namin siya, maging sa aming beloved webcast viewers, na tumanggap sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa lahat ng gawa nilang kasalanan mula sila magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon Jesus, hugasan mo po sila ng kayong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan, at isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa kalangitan, na ito rin simula ng kanilang paglingkod sa Diyos, at iligtas mo rin, maging kanilang mahal sa buhay. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa apat na reglamento po ng kaligtasan, dalawa pa lang yung nasasagawa, panampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwi na hindi po nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganapin niyo po yung pangatlo, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sapagat kung kayo uuwi na hindi po nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw niyo na mapatawad ng Diyos ang inyong kasalanan, ayaw niyo magagaling inyong karamdaman, ayaw niyo mawawala ang inyong mga problema. So, bawat sa inyong pag-uwi mamaya, pag sinagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon niyo na po yung kagalakan, kapatawaran, kagalingan ng inyong karamdaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag nating Ama sa langit bilang kanyang mga anak.
Kaya yung pang-apat, ibibigay po yan, babaptism kanyang banal na Espiritu. At sa ating mga pangailangan, akin po yung binibigay, prayer for the sick, akin po yung binibigay ang puntaan sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanc. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Hill. Tayo po manalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga kahilingan, anuman ating mga prayer requests, ating dakilang Diyos, ay walang imposible, mga minamahal. Ilagak po natin ang tiwala sa ating malabay noon. Magsisipo muna tayo. Dakila po namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoong Isus. Sa unang dalangin namin kagalang-galang, Pastor, Evangelist Wildez, Ronald Almeida, your end-time prophet, kami po ay lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, malapay noon. Saan kami nasumpungan sa iyong pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na ay po may isagawa lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, po maging handa sa iyong pagbabalik. At habang kami nag-aantay sa dakilang katubusan namin, mahal na Panginoon, hallelujah, kami rin po magagamit mo sa napakalawak mong gawain, mahal na Panginoon, sa pagligtas po ng maraming kaluluwa. Bago ka magbabalik, O Diyos, at aming inaalay, aming tao sa pusong pasasalamat, pagpupuri, paglulati sa iyong banal na pangalan, nagkaloob ka ng totoong mamagulang sa iyo, malapay. Nangaral na buong katotohanan. Hallelujah, tinalagak ang buong buhay sa iyo, malapay noon. Kaya narito kami lubos ang pinagpala. Natanggap po namin ang buong katotohanan. Binago mo lubos sa iyong buhay. Pinagpala mo kami sa lahat ng bagay na kami po'y wala na pong mahihiling pa sa iyo, malapay. Kundi ang aming buhay na ito ay may paglingkod namin sa iyo. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin at ginagalang malason. Oh, beloved children, malapay. Binubos mo pagpapalang spiritual, physical, material, mapagpapala para patuloy may papangaligid sa Ebanghelyo sa buong kinapalmala, Panginoon, hanggang sa araw na iyong pagbabalik. Lubos po na pinasalamatan na walang hanggang sa salamat sa iyo. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin iyong panala pangalan. Mami na mahal, ilehans po natin ang mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin, the beloved noble pastor, Evangelist Wildez, Ronald Almeida, naglehans po sa bawat isa sa atin, sa ating mga loved ones, sa lahat mga kapatiran, sa buong Pilipinas at buong mundo. At banggitin niyo po, mami na mahal, i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo, halo sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, lahat ng uri masamang espiritu ng makaramdaman, mga problema, marital problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, glory, pride, lust, covetous, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, be healed, be blessed, problems are solved right now in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon, maminamahal na lahat ng ating mga kahilingan, tinugon ng ating mahal na Panginoon sa malang kaparaanan. Banggitin po natin a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang makapangyarihang salitang hallelujah, praise the Lord. Sabay lang sa mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Purihin ang ating mga God bless you po, minamahal. At tayo naman po datako sa ating mga announcements.